yung matured na mananampalataya nakaugat sa salita ng Diyos. Colosas 2:6 hanggang 7, Hebreo 5:13 hanggang 14, sapagkat bawat umiinom ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y sanggol. Purihin ang Panginoon. Kaya napakalungkot, mga kapatid, na maraming Kristiyano matagal na sa church pero spiritual baby pa rin. Diba? Spiritual baby pa rin. Hebreo 5:12 hanggang 14. Matagal nang nakikinig pero madaling malinlang. Matthew 13:19. Matagal nang umaawit pero madaling matisod. Matagal ng member pero walang spiritual stability. 1 Corinthians 15:58. Kaya ang challenge, hanggang ngayon ba, gatas pa rin ang kaya mong tanggapin? O handa ka ng lumalim sa salita ng Diyos? Sino dito, mga kapatid, nadadama niya at sinasampalatayanan niya na handa na siyang tumanggap ng mga matitigas na pagkain? Amen? Kaya ang mature believer, rooted sa doctrine. Ang mature believer, stable sa pananampalataya. Ang mature believer, hindi emotional lang. Hindi nadadala ng trend, marunong kumilala ng tama at mali. Hebreo 5:14. 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Amen? Alam nyo, hindi tayo magiging effective laborer ang isang taong mababaw sa salita. Tingnan nyo ang bata. Ang bata, wala pang kakayahan niya magtrabaho ng mabibigat. Kumbaga sila nasa stages na alagain pa yan. Kaya sila dependent sa magulang. Pero pag lumalaki na sila, ayun, nagiging katuwang na ng magulang sa paghahanap buhay. Kaya ako, karanasan ko yan, personal. Nung ako'y karaniwang young people, nagiging katulong ako ng magulang ko sa paghahanap buhay. Praise the Lord. Kaya bata pa lang ako, kumbaga, ang dami ko ng trabaho. Naranasan ko magtinda ng hot pandesal sa gabi. Naranasan ko magtinda ng magbote dyaryo. Supot sa palengke. At ang pinakahuli, magtinda ng tolda. Purihin ang Panginoon. Ano yan? Ikaw ay nagiging katuwang, nagiging co-laborer ka ng iyong magulang. Kumbaga, nagiging yung kaagapay. Praise the Lord. Kaya nung ako'y nagtalaga sa ministry, sabi ko, ayoko maging liabilities. Gusto ko maging asset. At pinangyari ng Diyos na ang ministry ko hindi naging liabilities, kundi naging asset.